Kabanata 2601. Napabuntong hininga ang lahat nang makita ang susunod sa kanila mula sa likuran. 12 ng mga Endless Sky Organization elite na armado ng sandata at nakamamatay na hangarin na isinasagawa. Ang pinakamababa sa mga elite ay isang Martial Marquis at ilan sa kanila naging level 5 Martial Saints. Nakita ng mga elite sina Dax, Yvette at iba pa. Masidhing espiritu sila at nagsimulang sumigaw habang sinisingil ang kanilang mga target. Dax, walang point tumatakbo. Isuko mo na lang ang sarili mo. Wala kang tatakbo. Sumama ka sa amin at baka maawi ng guro at iligtas mo ang iyong buhay, malamig na sinabi ng mga piling alagad. Mayroon silang mga hitsura ng paghamak sa kanilang mga mata. Ibang-iba ang mga bagay sa huling pagkakataong makilala nila si Dax. Kinikilabutan sila noon, ngunit matapos mawala ang panloob na lakas ni Dax, ang mga piling alagad ay wala ng pag-aalinlangan tungkol sa hamanin siya. Hindi na nila siya nakita bilang isang fit na kalaban. Si Dax at ang iba pa ay may mga nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha nang marinig ang mga panunuya. Wala silang oras upang pag-isipan ito at mabilis na tumakbo upang tumakbo sa kailaliman ng kakahuyan. Si Brother Chester ay pilit na sumubok na bigyan ang bawat isa sa atin ng pagkakataong makatakas. Hindi tayo mahuhuli at mabibigo siya, naisip nila. Ang 12 ng mga piling alagad ay nagpalitan ng hitsura ng inis nang makita nila kung paano ang pagtakas ni Dax at ang iba pa laban sa kanilang mga order. Habulin mo sila. Mga grupo ng mga bilanggo sa palagay mo maaari kang makapinsala. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Bilasan mo lang at habulin mo sila. Panipi. Ang galit na mga piling alagad ay mabilis na hinabol sina Dax, Yvette at iba pa. Sila si Dax at Yvette at ang iba pa ay napagod. Tumakbo sila ng patas na distansya bago hinabol ng mga piling alagad. Labis silang pagod at kinakabahan. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa isang malaking ilog. Nakatayo sila sa tabi ng ilog at pinanood ang malakas na agos ng ilog. Alam nilang tatanggalin sila kung mahulog. Si Dax at ang iba pa ay nagpalitan ng hitsura ng kawalan ng pag-asa at tumigil sa kanilang mga trap. Patay na sila. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Si Dax ay asim at galit na isipin ang tungkol sa kanilang masamang kapalaran. Ang mga disipulo ay dumating sa likuran nila nang walang oras. Kaya nakikita kong wala kang tatakbo. Hahaha. F***, dapat mong malaman na ito ang iyong parusa sa pagsalungat sa aming master. Halika, sumuko ka na lang. Sumuko kayo. Panipi. Ang mga piling alagad ay binato si Dax at ang iba pa. Nagbibiro sila habang mabilis nilang pinalilibot ang kanilang mga target. Sa palagay mo mahuhuli mo ako ng buhay. Hindi ka kwalipikado, sigaw ni Dax. Ang kanyang mga mata ay sobrang pula at bigla niyang inilunsad ang kanyang sarili sa mga piling alagad. Nang mapansin niyang wala kahit saan upang makatakas, alam niya na ang tanging paraan palabas ay upang labanan ang kanyang mga kaaway. Dax. Nagulat si Yvette at ang iba pa nang makita ang reaksyon ni Dax. Sumigaw silang lahat sa pag-aalala. Si Dax ay naghuhukay ng kanyang sariling libingan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga piling alagad. Pagkatapos ay muli, ang mga bagay ay hindi makakabuti para sa kanila kung sumuko sila. Bigla, isang tahimik at banayad na tunog ng piano ang nagmula sa pampang ng ilog na hindi kalayuan sa kanila. Sa minuto na tumugtog ang piano, isang malakas na alon ng enerhiya ang mabilis na kumalat sa hangin at nabuo ang pag-iipon ng ripple. Dax, Yvette, at ang iba pa, kasama na ang mga piling alagad, binago ng husto ang kanilang mga ekspresyon nang maramdaman nila ang lakas ng lakas. Tinakpan nila ang kanilang tainga nang maramdaman na ang tunog ng piano ay naglalaman ng isang malakas na ritmo ng lakas. Nahihilo ang lahat at sila ay nawawalan ng balanse. Ang mga piling alagad ay lalo na na-flab. Naramdaman nila ang tunog ng piano na pinipigilan ang kanilang larangan ng enerhiya at hindi sila nakagamit ng anumang panloob na enerhiya. Kabanata 2602.
Ang tunog ng piano. Natauhan si Dax at ang iba pa at tumingin sila sa direksyon kung saan nagmumula ang tunog ng piano. Kasabay nito, 12 ng mga elite na alagad ang lumingon upang tingnan ang pinagmulan ng tunog. Natigilan sila sa pagtuklas sa nangyayari. Isang payat na figure ang dahan-daang lumapit sa karamihan ng tao sa tabi ng ilog. Mabagal ang kanyang lakad, ngunit nagbigay ito ng isang maaliwalas, magaan na pakiramdam. Hindi niya mailalarawan ang maliksi at matikas. Ito ay ang kagalang-galang na pianist, Celine Main. Gasp! Ang mga piling alagad ay napabuntong hininga nang makita ang papalapit na figure at kumukulo ang kanilang dugo. Napakaganda ng babae, mukha siyang diwata na nagmula sa langit. Nakasuot si Celine ng isang flowy, puting damit na para siyang diwata. 3 taon na ang nakalilipas, matapos ang gyera sa pagitan ng 9 na mga kontinente at ang tribo ng Raksasa, sumama si Celine kasama si Queen Isa. Paghahanap ng isang tahimik na lugar upang malinang mag-isa. Natigil si Queenie sa kanyang paglilinang at si Celine ay naghanap ng isang elixir upang matulungan si Queenie sa kanyang tagumpay. Hindi inaasahan ni Celine na makasalubong niya si Dax at ang iba pa sa tabing ilog. Kapag naisip nila Dax at ng iba pa, nasa sabik sila. Alam nila na maliligtas sila nang magpakita ang kagalang-galang na pianist. Ang pinuno ng pangkat ng mga piling alagad ay masayang tumingin kay Celine habang siya ay nagkomento, "Thirst, thirst, thirst. Hoy kagandahan, pinakamahusay na hindi makagambala sa Endless Sky Organization. Kung hindi man, magagawa mo na sa malaking gulo. Napakagandang babae. Hindi ko kayang saktan ka." Namumula ang mukha ni Celine nang marinig ang sinabi. Mabilis na tumaas sa hangin ang kanyang figure at lumutang siya patungo sa pangkat ng mga piling alagad. Bang! 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 Sa susunod na segundo, 12 ng mga piling mga alagad ang nakadama ng isang nakakakilabot na puwersa na sumilip sa kanila bago nila malaman kung ano ang nangyayari. Lahat sila ay natigilan at ang kanilang mga katawan ay ipinadala na lumilipad tulad ng mga kite na may sirang mga kwerdas. Sigaw ng mga piling alagad nang sila ay mahulog sa ilog. Di nagtagal ay sumubsob ang sumasabog na tubig sa kanilang hiyawan. Natuwa si Dax at iba pa. Si Yvette ang unang nag-react matapos na mailigtas. Mabilis siyang lumapit kay Celine at sabik na, "Celine, mabilis. Maaari ba kayong magpatulong sa kapatid na Chester at Sarah? Nakulong sila sa loob ng altar ng Endless Sky Organization." Panipi. Tumanggaw din si Dax at iba pa bilang pagsang-ayon. "Ikaw." Laking gulat ni Celine nang marinig ang balita. Lalo siyang namangha nang maramdaman niya si Yvette at ang panloob na lakas ng iba. "Ano ang nangyari sa iyong panloob na enerhiya?" Nararamdaman niya na walang panloob na enerhiya si Yvette na natitira sa kanyang larangan ng enerhiya at ang grupo ng mga tao ay naging ordinaryong tao. Peter, Pater. Narinig nila ang tunog ng mga yabag ng paa na nagmumula sa kagubatan sa di kalayuan habang sila ay nag-uusap. Maraming tao ang papalapit, at malinaw naman, ang Endless Sky Organization ay nagpadala ng mga bala upang arestuhin si Yvette at ang iba pa. "Dadalhin muna kita sa isang ligtas na lugar, at pagkatapos ay babalik ako upang may save ang Sect Master at ang iba pa," solemn na iminungkahi ni Celine. Nag-iingat siya sapagkat alam niya na ang Endless Sky Organization ay napakalakas. Imposible para sa kanya na dalhin si Dax at ang iba pa upang may save ang Chester ng mag-isa. Si Dax at ang iba pa ay nawala ang kanilang panloob na lakas at hindi niya masiguro ang kanilang kaligtasan kung sakaling maganap ang isang laban. Ang pinakaligtas na bagay na dapat gawin ay dalhin si Dax at ang iba pa sa isang ligtas na lugar at pagkatapos ay mag-isa na bumalik para sa misyon ng pagsadjep. Sina Dax, Yvette, at ang iba pa ay nagkatinginan at tumanggo. Walang pag-aatubili, mabilis na inakay ni Celine ang lahat. Kasabay nito, nagkaroon ng isang mabangis na labanan na nangyayari sa altar ng Endless Sky Organization. Si Ambrose at ang 4 na kapatid ng Dixon quadruplets ay kinubkob si Zhang Ju. Kabanata 2603. Gayunpaman, halos isang oras na ang lumipas, ang grupo ng 5 ay hindi pa rin nagawang talunin si Zhang Ju. Lalong natakot si Ambrose.
Bagaman malakas si Zhang Ju 3 taon na ang nakakaraan, maaari pa ring labanan siya ni Ambrose gamit ang Tyrant Hammer. Mula noon, nakuha ni Zhang Ju ang kanyang mga kamay sa Skybreaking Axe at ang kanyang lakas ay umabot sa mga bagong taas. Si Ambrose at ang kanyang 4 na tiyuhin, ang Dixon Quadruplets ay hindi nagawang pigilan si Zhang Ju. Sa parehong oras, si Zhang Ju ay nagalit din at nagalit. Mula sa tuktok na pababang tanawin ni Zhang Ju sa larangan ng digmaan sa ibaba, nakikita niya ang mga alagad ng Endless Sky Organization na pinatay. Namumula ang kanyang mga mata sa galit habang sumisigaw, "Ngayon, gagawa ako. Sigurado na hindi ka lumalakad dito." Buzz. Ang hangin sa paligid niya ay biglang sumiksik at isang sumisindek na puwersa ang lumabas mula sa kanyang katawan. "Pumunta sa impyerno," sinabi niya. Ang sumunod na instant, sineksik niya ang Skybreaking Axe at inikat ito ng pino. Ang isang nakasisilaw na daloy ng gininto ang ilaw ay nag-ilaw sa mundo at nabalot ang Ambrose at ang Dixon Quadruplets. Si Ambrose at ang Dixon Quadruplets ay natigilan. Hinimok nila ang kanilang panloob na lakas na sumali ng sama-sama upang bumuo ng isang protection na pananggasa. Kanilang harapan, boom! Ang nakasisilaw na daloy ng gininto ang ilaw ay tumama at binasag ang protection na kalasag. Si Ambrose at ang Dixon Quadruplets ay nagungol habang itinapon ng volley na higit sa 100 talampakan ang layo. Napangisi si Ambrose ng kanyang mga ngipin, nakatingin sa hindi magandang hugis habang nagawa niyang makatayo. Siya ay masyadong malakas. Si Zhang Ju ay hindi mapahamak ngayon na mayroon siyang Skybreaking Axe, naisip ni Ambrose. Ano ang mas masahol pa, si Ambrose ay walang narinig na balita mula sa Chester. Maaari bang may nangyari? Ang Dixon Quadruplets ay nagtiis ng matinding sakit mula sa pag-atake. Tumingin sila kay Ambrose at tinanong, "Young Master, ano ang dapat nating gawin?" Si Zhang Ju ay napakalakas. Kung magpapatuloy tayong mag-away, dehado tayo. Bukod dito, hindi nakapagpadala sa amin ng isang senadorya si Sect Master Chester. Habang nagsasalita, nakita niya ang isang payat na figurine na nagmula sa altar sa gitna ng hangin. Nakasuot ng malamig na mukha ang ginang sa kanyang maselang mukha. Si Laura iyon. Gulat na gulat si Ambrose nang makita si Laura. Ano, bakit siya nandito? Kudlit. Noong unang panahon, si Mateo ay kanyang master at si Laura ay kapatid ni Mateo, kaya't hindi siya naging moyan kay Ambrose. Tayo na. Ngumisi siya ng ngipin at winagayway ang kamay. Hindi nais ni Ambrose na umalis, ngunit wala siyang ibang paraan palabas. Si Zhang Ju ay masyadong malakas at si Chester ay hindi nagpadala ng anumang senadoryas. Ang balak na pag-atake mula sa loob palabas ay isang pagkabigo. Nagpa siya muna si Ambrose na lumikas, at pagkatapos ay magpapadala siya ng isang tao upang siyasatin. Peter, Pater. Ang mga tao ng Elysium Gate Sect at ang New World Royal Army ay mabilis na nabuo. At umatras sa sandaling natanggap nila ang mga utos ni Ambrose. Sa palagay mo makakaiwan ka lang ng ganyan. Sumimangot si Laura. Hahabol na niya sila, ngunit pinigilan siya ni Zhang Ju. Ngumiti si Zhang Ju at sinabi, hindi na kailangang habulin sila. Ang batang ito, si Ambrose, ay nagulat ng aking Skybreaking Axe. Hindi sila babalik ng ilang oras. Panipi. Nais din niyang ituloy ang mga ito at lipulin ang New World Royal Army ng Ambrose pati na rin ang Elysium Gate sekta sa isang pag-ikot. Gayunpaman, ginamit ni Zhang Ju ang Skybreaking Axe ng kaunti sa mabangis na labanan kanina at naubos niya ang maraming panloob na enerhiya. Humarap siya kay Laura. Kumusta ang sitwasyon sa iyong panig? Dugtong ng White Horse ang puso ni Chester at nahulog siya sa kailaliman. Tiyak na mamamatay siya. Bahagyang naghiwalay ang pulang labi ni Laura at may isang nakasisindak na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga mata. Para naman kay Dax at sa iba pa, wala na silang panloob na enerhiya kaya hindi sila isang alalahanin. Mabuti. Napakahusay. Si Zhang Ju ay napangiti at nagpalakpakan. Nakakatuwa talagang makipagtulungan sa iyo, Laura. Haha, panipi. Patay si Chester, nawala ang panloob na lakas kay Dax at nawala kay Daryl ang kapwa niya.
Pinagkakatiwala ang mga kalalakihan. Ito ay tiyak na magandang balita para sa Zhangju. Kabanata 2604. Sa sobrang pagkaligalig, ngumiti si Zhangju kay Laura at sinabing, Laura, nagpagsipag ka. Magpahinga muna tayo. Panipi. Tumanggaw si Laura at tumalikod na para umalis. Tumingin sa paligid si Zhangju at nagbigay ng mga tagubilin sa kanyang mga alagad na linisin ang battlefield. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang pribadong silid upang magsaka at magpagaling. Si Zhangju ay nagbulaybyalay at nagal-inang sa kanyang pribadong silid sandali bago ipinikit ang kanyang mga mata upang magpahinga. Buzz. Bigla, may isang bugzo ng aura at pagkatapos ay may lumitaw na figure bago si Zhangju. Nakasuot ng itim na robe at sombrero ang tao. Sa ilalim ng sombrero ay isang mapatla at walang ekspresyon na mukha. Ngayon alerto, agad na binuksan ni Zhangju ang kanyang mga mata. Napaatras siya ng lalaking nakaitim. Sino ka? Tanong niya, nag-alarma. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang taong ito kung makapasok siya sa kanyang pribadong silid nang hindi niya alam. Seryosong ekspresyon habang nagsasalita siya, ako ang utos ng hari ng patay, Elon. 1,000 taon na ang nakalilipas, ipinatawag ka ng hari ng mga patay. Ikaw ay nasupil ni Lubo sa pagkakataong iyon akala namin ay mapagtanto mo ang iyong mga pagkakamali at magsisi pagkatapos na masupol sa loob ng 1,000 taon. Gayunpaman, sa aming pagkabigo, nagsimula kang gumawa muli ng masasamang gawain pagkatapos mong mapalaya. Ang hari ng mga patay ay nag-utos sa akin na dalhin ka namin sa kanya upang mabayaran ang iyong mga kasalanan. Malamig na parang si Elon, parang nagsasalita ng walang nararamdamang. Ano, siya yun. Nanginginig si Zhangju nang marinig ang nangyayari. Tumutulo ang kanyang katawan ng malamig na pawis. Sa mundo ng mga magsasaka, matuwid na magsasaka na umabot sa isang tiyak na antas ng lakas magagawang pagtagumpayan ang sakuna at umakyat. Gayunpaman, ang ilang mga nagtatanim ay gumawa ng maraming masasamang gawain at hindi makaakyat. Kung ang isa ay masyadong mabisyo, ang magsasaka ay mahuhuli ng utos ng hari ng patay at dadalhin sa ilalim ng lupa para sa purgatorio. Ang ilalim ng mundo ay ang huling patutunguhan ng lahat ng mga makasalanan sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa Ghost World. 1,000 taon na ang nakalilipas, nabuo ni Zhangju ang Yellow Turban Rebellion at nagdulot siya ng kaguluhan sa mundo. Nawalan ng bahay ang mga tao at hindi nakakakitaan. Nagpadala ang hari ng patay ng kanyang mga sinugo upang arestuhin si Zhangju. Kasabay nito, ang pag-uugali ni Zhangju ay nagdulot ng matinding puot sa mundo ng mga nagtatanim at kinubkob siya ng mga bayani. Sa wakas, dinakip siya ni Lubo at ipinakulong sa sinaunang libingan ni Lubo. Sumuko si Elon sa pag-aresto sa akala niya na nararapat kay Zhangju ang malungkot na pagtatapos. Gayunpaman, Zhangju ay hindi inaasahang malaya muli pagkatapos ng 1,000 taon na ang lumipas. Patuloy siyang nagdulot ng malaking pinsala sa The 9 Continents. Galit pa rin si Zhangju nang ipaalala sa kanya ang kaganapan. Matapos mapagtanto ni Zhangju ang nangyayari, kinabahan siya at lumuhad sa harapan ni Elon. Kamahalan, alam ko ang aking mga pagkakamali at nagsisi ako. Mangyaring ipasa ang mensahe sa hari ng patay upang bigyan ako ng pagkakataon. Siya ay mayabang at hindi kailanman natatakot sa anumang bagay, ngunit alam niya na hindi siya maaaring maging brazen bago ang hari ng mga patay. Hahatulan ng hari ng mga patay ang bawat isa sa buong mundo na gumawa ng masasamang gawain sa huli. Iyon ay kung gaano katindi ang kapangyarihan ng hari ng patay, ang buhay at kapalaran ng bawat isa ay nasa kanyang kamay. Si Elon ay hindi napahamak sa pag-angkin ni Zhangju. Malamig siyang sumagot, Zhangju, kahit ano ang sabihin mo ay hindi na mabibilang. Sumama ka sa akin sa hari ng mga patay. Magpapasya siya kung taos puso kang nagsisi. Kamahalan, mangyaring bigyan ako ng isang pagkakataon. Mayroon akong mga kayamanan mula sa buong mundo. Maaari kong ibigay sa iyo ang anumang nais mo, pagsusumamo ni Zhangju, ngunit hindi mahirap pansinin ang malungkot na ginaw sa kanyang mga mata. Si Elon ay isang nagtatanim din,
At kahit na nagtrabaho siya para sa Hari ng Patay, alam ni Zhang Ju na ang Hari ng Patay ay mayroong 9 na mga kinatawan sa The Nine Continents. Sila ang namamahala sa mga gawain sa The Nine Continent. Ang mga envoy na iyon ay lahat ay lubos na regalo bihirang lumitaw sa harap ng mga tao, ngunit magkakaroon sila ng isang hitsura sa sandaling nakatagpo sila ng mga masasamang tao. Kahit na ang isang messenger ng Hari ng Patay ay nangangailangan ng mga kayamanan upang mapagbuti ang kanilang lakas. Umirap ang mga mata ni Ilan nang marinig ang mungkahi ni Zhang Ju. Ano ang mga kayamanan mo? Ilabas mo sila at tingnan natin. Panipi. Si Zhang Ju ay naisip ni Ilan. Ang bawat isa ay may kanilang mga kahinaan at makasariling mga pangangailangan, kahit na ang sugo ng Hari ng Patay ay walang kaitaliwasan sa panuntunan. Ilalabas ko sila upang ipakita sa iyo. Patag na sinabi ni Zhang Ju. Pagkatapos, tumayo siya at nagkunwaring may ilalabas. Sa sandaling tumayo siya, umungal si Zhang Ju, pumunta sa impyerno. Isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan at nagpadala siya ng atake sa palad diretso sa puso ni Ilan na walang awa. Kabanata 2605. Bagaman natatakot si Zhang Ju sa Hari ng Patay, hindi siya natakot kay Ilan. Bukod dito, si Zhang Ju ay palaging isang masamang tao. Paano niya maaaring sundin si Ilan at pumayag na makita ang Hari ng Patay upang mabayaran ang kanyang mga kasalanan? Labis na galit si Ilan. Hindi niya inaasahan na si Zhang Ju ay matapang at atikein niya ang utos ng Hari ng Patay. Sinubukan ni Ilan na iwasan ang kanyang atake, ngunit si Zhang Ju ay napakabilis. Ang paglilinang ni Ilan ay napakalakas. Hindi siya magiging karapat-dapat na maging utos ng Hari ng Patay kung hindi man. Gayunpaman, si Zhang Ju ay napakabilis at si Ilan ay walang pagkakataong makapag-react. Bang! Pinagsama ni Zhang Ju ang lahat ng 10 antas ng kanyang lakas sa pag-atake ng palad at marahas na hinampes ito sa puso ni Ilan. Sumigaw si Ilan bago binato sa silid at dumapo sa isang sulok, dumura ang dugo. Sa sandaling lumapag siya sa lupa, tiningnan niya si Zhang Ju na ayaw nang nanlaki ang mga mata bago niya hininga ang huli niyang hininga. Huminga ng malalim si Zhang Ju at tumingin ng tahimik sa katawan ni Ilan. Isang baliw na pakiramdam ang kumikinang sa kanyang mga mata. Kaya paano kung ang Hari ng mga Patay? Kapag ako ay naging 9 na Continent Supreme, magiging master ako ng mundong ito. Samantala, ang White Horse ay nasugatan ng 7th Buddha ng Fang Mao at tumakas. Sa halip na bumalik sa Endless Sky Organization, sumugod siya sa altar ng Eternal Life Palace Sect. Alam niya na ang kanyang kapalaran ay hindi mahuhulaan kung pinili niyang manatili sa tabi ni Zhang Ju. Mas gugustuhin niyang bumalik sa seksyon ng Eternal Life Palace at ideklara ang kanyang sarili bilang master ng sekta. Siya ay nagkaroon. Natutunan ang paraan ng grafting at inisip na walang takutol sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nakarating ang White Horse sa altar ng Eternal Life Palace Sect. Sa sandaling dumating ang White Horse sa pasukan ng hall, ang iba pang mga Guardian Kings ng Eternal Life Palace Sect, pati na rin ang 1 dosenang Hall Masters ay nabigla nang makita siya. Dali-dali silang lumapit upang magtanong White Horse tungkol sa kanyang sitwasyon. Puting kabayo. Bakit ka mag-isa dito? Nasaan ang Sect Master? Panipi. Nasaktan ka ba? Nahuli ni Zhang Ju ang White Horse at ang pamilyang Carter, at pagkatapos ay si Chester ay sumagip sa kanila. Sila. Ang lahat ay natapos na matrap sa altar ng Endless Sky Organization. Ang bawat isa sa Eternal Life Palace Sect ay nag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Pinag-usapan nila kung paano ililigtas ang Sect Master at ang pamilyang Carter, ngunit hindi nila inaasahan na babalik ang White Horse. Thud. Biglang lumuhad sa lupa si White Horse nang harapin ang pambobomba ng mga katanungan. Mula sa mga miyembro ng Eternal Life Palace Sekta. Nagsimula na siyang umiyak. Siyempre, naglalagay siya ng isang palabas. Sect Master. Pinatay ni Zhang Ju ang Sect Master. Sa simula, nagpanggap si Sect Master na isuko ang kanyang sarili upang may save ang pamilya Carter, ngunit natuklasan ni Zhang Ju ang kanyang plano sa huli.
Namamatay na si Sect Master ngunit hinarang niya ang mga taong humahabol sa amin upang payagan akong makatakas. Nahihiya ako. Panipi. Habang umiiyak, hindi nakalimutan ng White Horse na obserbahan ang pagbabago sa mga ekspresyon ng karamihan. Ano, gulat ang lahat ng naroon. Pagkatapos, lumuhad sila at nagsimulang umiyak. Sect Master. Ang kanilang galit at nagdadalamati na mga whales ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang White Horse ay nasa sabik na makita ang mga reaksyon mula sa natitirang mga miyembro. Haha, napakatalino ko. Niloko ko ang lahat sa ilang simpleng salita lamang. Lahat ay nagdadalamati at nalulungkot sa puso. Ang malungkot na kapaligiran ay nanatili ng ilang oras bago tinanong ng isa sa mga Hallmasters, White Horse, sinabi ba ng Sect Master ang kanyang mga huling salita bago ka umalis? Buntong hininga. Huminga ng malalim ang White Horse, dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa paligid bago ipahayag sa sakit, ang huling hiling ni Sect Master na ako ang susunod na Sect Master. Panipi. Mayroong kumpletong katahimikan sa bulwagan habang ang lahat ay tumingin sa White Horse na walang pag-aalinlangan. Ang White Horse ay hindi ang pinakamakapangyarihang kabilang sa 4 na Guardian Kings at ang kanyang kakayahan ay hindi partikular na natitirang. Bakit siya tatawagan ni Chester ng susunod na Sect Master? Tila iyon ay isang desisyon na nagmamadali. Kabanata 2606. Buntong hininga. Nang mapansin ng White Horse ang mga ekspresyon ng lahat, huminga siya ng malalim at sinabi sa paghihirap, "Speaking of which, alam kong hindi ako ang pinakamahusay na kandidato para sa posisyon ngunit dapat nating igalang ang huling hiling ni Sect Master." Tumingin siya sa paligid bago siya nagpatuloy, nagturo sa akin ang sekta ng Master sa paraan ng pag-grab. Buzz. Nang matapos siyang magsalita, natipon niya ang kanyang panloob na lakas at itinaas ang kanyang kamay upang tumama sa isang haligi sa kanyang harapan. Ang panginginig na gawa ng lakas ng palad ay dumaan sa haligi at isang palimbong na iwan ang naiwan sa dingding sa likod ng haligi. Iyon ang kakanyahan ng paraan ng pag-grab. Maaaring sakupin ng White Horse ang isang bagay nang hindi ito hinampas ng pisikal. Sa kanyang pagbabalik sa Eternal Life Palace Sect, napagtanto ng White Horse na kailangan niya ng higit na katibayan upang kumbansihin ang lahat sa loob ng sekta at ang kanyang salita lamang ay hindi sapat. Sa makatuwid, sadyang ipinakita niya na pinagkadalubhasaan niya ang paraan ng pag-grafting upang patunayan na nagsasabi siya ng totoo. Ang lahat ng naruroon ay natigilan at walang imak habang nakatuon ang kanilang tingin sa White Horse. Totoo iyon. Ang Sect Master Chester ay naipasa ang diskarteng paglilinang sa White Horse. Mukhang hindi nagsinungaling ang White Horse. Bigla, isang payat na figure ang lumabas at lumuhad ng patalim sa White Horse. Ang Crimson Snake ay nagbibigay ng respeto sa Sect Master. Ito ay Crimson Snake, asawa ni White Horse. Ang Crimson Snake ay may isang magalang at sunod-sunod na hitsura sa kanyang mukha, ngunit siya ay lubos na nasa sabik. Siyempre, natutuwa siya na ang kanyang asawa ay naging sekta ng Master. Nalulugod na makilala ang Sect Master. Ang lahat sa buong bulwagan ay lumuhad ng pantulog. Ang White Horse ay na-stoke habang pinananatili niya ang isang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Lahat, bumangon ka, ang amin. Ang Sect Master ay pinatay ng Endless Sky Organization. Dapat tayong maghiganti para sa ating Sect Master ngunit hindi ngayon. Ang Endless Sky Organization ay napakalakas. Hindi tayo maaaring kumilos ng madali. Mag-order sa lahat ng mga alagad na bumalik sa sekta at maghintay hanggang sa magkaroon kami ng mas matibay na impormasyon tungkol sa walang katapusan. Sky Organization bago gumawa ng anumang pagkilos. Opo, sabay na tumugon ang lahat. Ang White Horse ay lumitaw na malungkot, ngunit isang mahina na panunuya ang samilaw sa kanyang mga mata. Si Chester ay namatay at ang White Horse ay nagtagumpay bilang bagong master ng sekta. Tulad ng para sa gang ni Dax, nawala ang kanilang panloob na lakas at hindi magbibigay ng anumang banta sa White Horse. Bukod dito, pinadalhan din ni Zhang Ju ang kanyang mga tao upang habulin si Dax at ang iba pa, kaya't hindi natatakot ang White Horse na lumitaw sila at isiwalat ang katotohanan tungkol sa nangyari. Samantala, naramdaman ni Chester na siya ay nagkaroon
ng mahabang panaginip habang ang buhay niya ay nag-flash sa kanyang panaginip. Naalala niya noong una siyang sumali sa Eternal Life Palace sect hanggang sa siya ay naging isang respetadong bayani sa The Nine Continents. Sa wakas, pagkatapos ng tila mahabang panahon, nagising si Chester at iminulat ang kanyang mga mata. Sumasakit ang buong katawan niya. Naramdaman ni Chester na nasira ang ugat ng kanyang puso at ang kanyang panloob na enerhiya ay tuluyang naubos mula sa kanyang larangan ng enerhiya. Nasaan ako? Napaisip si Chester. Ang ikinagulat pa ni Chester ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa ilalim ng isang sobrang kadiliman. Sa itaas ng kanyang ulo ay isang bangin at ang hangin sa paligid niya ay sobrang lamig. Mayroong isang malalim na butas sa kanyang harapan na patungo sa isang hindi natukoy na lugar. Sumabog sa kanya ang malamig na hangin, kinilabutan siya. Ang butas na walang kabuluhan ay ang tanging paraan palabas. Tumingin-tingin si Chester at pinilit niyang tiisin ang matinding sakit habang naglalakad siya ng dahan-dahan patungo sa malalim na butas. Pagpasok pa lang niya sa butas, napabuntong hininga si Chester nang maramdaman ang pag-chill ng buto sa paligid niya. Ang yin energy ay may kakaibang lakas sa butas. Walang katapusan ang butas kaya't walang ideya si Chester kung gaano ito kalalim. Tila isang walang katapusang ruta. Patay na ba ako, ito ba ang paraan patungo sa Ghost World? Naisip ni Chester at nagpanik siya, ang kanyang mga binti ay dinadala siya ng unahan ng hindi sinasadya. Swish! Matagal na siyang naglalakad nang maramdaman niya ang isang alon ng aura sa kanyang harapan. Pagkatapos, isang itim na anino ang lumitaw. Naramdaman ni Chester ang isang malamig na jolt sa kanyang puso nang makita niya ang madilim na anino. Ang mukha ay namumutla, walang bakas ng dugo, at ang mga mata ay mapurol at walang buhay. Kabanata 2607. Sino ang naglalakas loob na pumasok sa ilalim ng lupa? Malamig na tanong ng itim na anino. Ang ilalim ng mundo. Nagulat si Chester nang marinig niya kung nasaan siya. Natigilan siya. Narinig ni Chester ang tungkol sa mga patay na pumapasok sa Ghost World at mayroong isang lugar na tinawag na Underworld sa Ghost World. Ang masasamang tao na nagkasala, ordinaryong tao o magsasaka, ay dadalhin sa ilalim ng lupa para sa pagsubok at paghatol. Ang hari ng patay ay magpapasa sa kanyang paghuhukom. Tapos na ang buhay ko. Patay na ako. Nagpanik si Chester. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Marami siyang mga bagay na nais niyang gawin at hindi siya makapaniwalang patay na siya. Habang siya ay nagagambala ng kanyang mga saloobin, ang itim na anino ay bumagsak patungo sa kanya at hinayla siya patungo sa kailaliman ng butas. Naramdaman ni Chester ang malamig na sumipol na hangin sa kanyang tainga. Bago pa siya makahawak sa sitwasyon, nakarating siya sa harap ng isang malaking kuta sa isang kisap mata. Ang kuta ay ilang beses na mas malaki kaysa sa pinakamalaking lungsod sa The Nine Continents. Ang kuta ay napalibutan ng itim na ambon. Mukha itong isang magulong mundo at nagpalabas ng isang nalulumbay na pakiramdam. Sa itaas ng gate ng kuta ay may plate na may nakasulat na Underworld. Di nagtagal, dinala si Chester sa bulwagan ng Underworld. Nang makita niya kung ano ang nasa bulwagan, hindi niya mapigil ang makahinga ng malalim kahit na handa siya sa pag-iisip. Labis na engrandi ng bulwagan. Ang hukbo sa ilalim ng lupa ay nakatayo ng maayos sa mga linya sa magkabilang panig, nakasuot ng pantay na mga itim na helmet at nakasuot. Mukha silang nakakatakot, armado ng mahabang sabers. Sa gitna ng bulwagan ay may isang itim na trono, na sa itaas ay nakaupo ang isang matipuno na tao. Ang lalaki ay nakasuot ng itim at gintong robe. Siya ay may isang pares ng matalim na mga mata na maaaring makita sa lahat ng mabuti at kasamaan sa mundo. Ito ang hari sa ilalim ng mundo, ang hari ng mga patay. Ang itim na anino na nagdala kay Chester kasama siya sa bulwagan ay nakaluhod sa lupa nang may paggalang at nagsalita sa hari ng patay, "Kamahalan, nahuli ko lang ang isang namamatay na tao sa Soul Offering Road. Panipi. Kalsada na nag-aalok ng kaluluwa." Natigilan si Chester nang marinig iyon. Ito ay ang kalsada na kanyang dinadaanan ngayon ay tinawag na Soul Offering Road. Hindi nakakagulat na ang yin energy ay napakalakas.
Naitala ng mga sinaunang libro na mayroong isang nakatagong lugar sa The Nine Continents kung saan may isang pasukan na patungo sa Ghost World. Palaging iniisip ni Chester na ito ay isang alamat. Totoo naman eh. Tinawag niya akong isang namamatay na tao. Sa madaling salita, hindi pa ako patay. Medyo natuwa si Chester nang maisip niya ito. Ang lahat sa bulwagan ay nakatuon kay Chester. Ang susunod na segundo, ang hari ng patay ay tumingin kay Chester at tinanong, "Sino ka?" Huminga ng malalim si Chester at sinubukang pakalmayan ang sarili. Tumugon siya, "Kamahalan, ang pangalan ko ay Chester at ako ay Sect Master ng Eternal Life Palace Sect mula sa World Universe Continent." Panipi. Same time na nakiusap si Chester, "Kamahalan, na-frame ako ng isang taksil at aksidenteng nahulog sa bangin. Nakarating ako sa Soul Offering Road nang hindi sinasadya. Inaasahan kong ibalik ako ng iyong kamahalan." Nangako siya na hindi niya kailanman hahayaang umalis ng madali sina Zhangju at Whitehorse sa pagbabalik niya ng buhay. Nakasimangot ang hari ng patay at sinabi niya na walang ekspresyon, "Ikaw si Chester, ang Sect Master ng Eternal Life Palace Sect. Narinig ko na kayo ang iyong ugat sa puso ay nasira at hindi mo makikita bukas. Dapat kalooban ng Diyos na pumunta ka rito nang hindi sinasadya." Pagkatapos, ang hari ng patay ay nag-utos sa mga sundalo ng Underworld sa tabi niya, dalhin siya sa Reincarnation Land at hayaan siyang muling magkatawang tao bilang isang tao. Panipi. Si Chester ay isang maginoo, hindi isang masamang tao, kaya't hindi siya dapat hatulan. Dalawang sundalo ang mabilis na lumayo. "Ano?" Nagulat si Chester. Pinaslang siya, kaya't hindi siya basta-basta mamatay tulad nito. Bigla, isang sundalo sa ilalim ng mundo ang tumakbo ng mabilis at tumawag sa isang gulat na tono, "Kamahalan, may isang bagay na mali sa messenger, Elon." Nagulo ang bulwagan nang ibinalita ng Underworld sundalo ang balita. Ang dalawang sundalo sa ilalim ng mundo na nais na mahuli si Chester ay tumigil din sa kanilang mga track. Kabanata 2608. Anong problema? Tanong ng hari ng patay. Maingat niyang pinili si Elon bilang kanyang utos at si Elon ay naging masipag. Hinahangaan siya ng lubos ng hari ng mga patay. Ang balita tungkol kay Elon ay hindi inaasahan. Pinunasan ng sundalong nasa ilalim ng lupa ang kanyang malamig na pawis at maingat na sinabi, "Kamahalan, kalahating araw na ang nakalilipas, ang utos na si Elon ay inatasan na hulihin si Zhangju, ang masamang tao." Sa halip na makiusap, sinalakay ni Zhangju si Elon at pinatay. Panipi. Boom. Galit na galit ang hari ng mga patay at nag-snap siya ng kanyang trono. Si Zhangju ay napakamatapang. "Paano niya pinapatay ang aking messenger?" Galit na galit ang hari ng mga patay. 1,000 taon na ang nakalilipas, ginulo ni Zhangju ang mundo, kaya't ang hari ng mga patay ay nagpadala ng isang utos upang arestuhin si Zhangju at dalhin siya sa Ghost World para sa parusa. Gayunpaman, si Zhangju ay napasakop ni Lubo at itinago sa sinaunang libingan. 1,000 taon na ang lumipas at si Zhangju ay isang malayang tao muli. Nagdulot ulit siya ng kaguluhan at ganun din si Elon ay ipinadala upang arestuhin siya. Hindi inaasahan, nilabanan at pinatay ni Zhangju si Elon. Zhangju. Nagulat si Chester na nakaluhod. Nagkasalungatan siya sa mukha. Ang kasuklam-suklam at walang kahihiyang taong ito ay gumawa ng masasamang bagay sa mundo. Kahit na ang hari ng patay ay nais na arestuhin siya. Kudlit. Huminahon ang hari ng patay. Umupo siya sa trono at malamig na sinabi, "Si Zhangju ay napakasama at nakagawa ng maraming kasalanan. Kunin ang mga envoy ng iba pang mga kontinente upang makuha siya." Panipi. Ang hari ng patay ay nais na gawin ito mismo, ngunit hindi niya nagawang iwanan ang Ghost World at magtungo sa The Nine Continents dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Maaari lamang siyang magpadala ng higit pa sa kanyang mga tauhan upang arestuhin si Zhangju. "Oo, kamahalan." Nang matanggap ang order, tumugon ang hukbo sa ilalim ng lupa at mabilis na lumabas ng hall. Sumimangot ang hari ng patay nang mapansin niyang nandoon pa rin si Chester. "Bakit hindi mo pa siya binaba?" Sumigaw si Chester, "Kamahalan, pakinggan mo ako. Si Zhangju ay kasuklam-suklam at marami siyang ginawang masamang bagay.
Pinatay niya ako at magiging isang kawalan ng katarungan kung mamatay ako. Inaasahan kong bigyan ako ng pagkakataon ng iyong kamahalan at pakawalan ako. Panipi. Sumimangot ang hari ng patay. Nag-atubili siya sandali bago dahan-daang sinabi, ang buhay at kamatayan ng isang tao ay natutukoy ng batas ng langit at lupa. Ang iyong ugat sa puso ay nabasag at ang iyong buhay ay malapit ng magtapos. Kung hahayaan kitang bumalik, nilabag ko ang makalangit na paraan. Mangyaring bigyan ako ng isang pagkakataon. Ang balisa Chester ay lumuhad bigla at patuloy na kumatok sa kanyang noo sa lupa habang siya ay gumawa ng kanyang emosyonal na apela. Nag-isip-isip ang hari ng patay. Bigla, may ideya siya. Kung nais mong bumalik, maaari kang maging aking utos. Bibigyan kita ng pagkakataon na maipanganak ulit. Gayunpaman, dapat mong tandaan na sa sandaling ikaw ay maging aking utos, hindi ka na isang ordinaryong tao. Dapat mong putulin ang pakikipag-ugnay sa lahat, kabilang ang iyong pamilya at mga kaibigan. Panipi. Namatay na lang ang messenger na si Elon, at naging bakante ang posisyon. May talento si Chester, kaya inakala ng hari ng patay na si Chester ay akma upang mapunan ang bakante. Gayunpaman, ang utos ng hari ng patay ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng ordinaryong tao. Ang kinatawan ay kumakatawan sa hari ng mga patay, ginantimpalaan niya ang mabuti at pinarusahan ang kasamaan sa The Nine Continents. Ang utos ay dapat maging walang pag-iimbot, walang kinikilingan, at, higit sa lahat, huwag ilantad ang kanyang lihim na pagkatao. Ay, laking gulat ni Chester nang marinig ang mga kinakailangan para sa pagiging isang messenger. Kailangan niyang putulin ang ugnayan sa lahat. Nangangahulugan ba iyon na nang makita muli ni Chester sina Daryl at Dax, dapat siyang kumilos na parang hindi niya sila kilala? Kung iyon ang kaso, paano ito naiiba sa pagiging patay? Ano, hindi mo ba nais na gawin ito? Tinanong ng hari ng patay si Chester, na mukhang walang pakialam. Ako oo, nagpumiglas si Chester at tuluyang tumango ng mariin. Bagaman hindi siya nakipag-ugnay kay Daryl at sa iba pa nang bumalik siya, kahit papaano, mapangalagaan niya sila ng palihim, at makitungo siya kay Zhangju. Tumango ang hari ng patay na aprobado. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at may kakaibang puwersa na tumagos sa buong bulwagan, na nababalot kay Chester. Nanatili si Chester sa lugar nang maramdaman niya ang kakaibang puwersa, alam na ang hari ng patay ang nagpapagaling sa kanya. Ipinikit ni Chester ang kanyang mga mata at naisip, babalik ako kaagad The Nine Continents. Kudlit. Kabanata 2609. Samantala, si Daryl ay nanatili sa The Legendary Island of Dragons buong gabi. Umaga ng susunod na araw, inatasan si Cheryl na paalisan sina Daryl at Joel sa isla. Phew! Makalipas ang ilang oras, tumayo si Daryl sa mga lugar ng pagkasira ng Chaotek Mountain Range at tumingin sa paligid ng malabo na naiilaw na wild deserted secret region. Hindi niya mapigil ang huminga ng malalim, pakiramdam na gusto ito. Ay mga edad mula nang tumapak siya sa mainland. Sa wakas, siya ay nasa labas ng isla. Naisip niya na mamamatay siya sa The Legendary Island of Dragons. Huni. Katabi ni Daryl si Joel at tuwang-tuwa siya. Bilang isang batang dragon, hindi siya makapagsalita, kaya't sumigaw siya ng masigla. Si Daryl ay pumutok ng isang mahinang ngiti nang mapansin niya kung gaano kaganda si Joel. Dinampot siya at inilagay sa enchanted na pouch ng hayop. Nagtataka siya kung ano ang nangyari kay Zubaji at sa pamilyang Carter. Mabilis niyang iniwan ang mga lugar ng pagkasira at bumalik sa The Nine Continents. Habang papalapit siya sa Blackwater Town, natigilan siya sa eksena sa harapan niya. Mayroong isang malaking yugto ng labanan na itinayo sa lambak sa pamamagitan ng Blackwater Town at libu-libong mga magsasaka ay natipon doon na tinatalakay ang isang bagay. Ang mga nagtatanim ay nagsusuot ng mga damit na binerda ng mga logo. Sila ay mga miyembro ng iba't ibang mga koponan ng mersenaryo mula sa lahat ng mga kontinente. Maraming mga miyembro ng koponan ng mersenaryo. Ano ang ginagawa nila rito? Ungol niya sa sarili. Pagkatapos,
Biglang lumingon ang kanyang tingin sa isang tabi at nakita niya ang isang payat na babae na nakasuot ng pulang kulay balat, na nakatayo sa sulok ng labanan. Napaka-sexy at kaakit-akit niya. Ito ay si Lillian, ang pinuno ng Blood Tom Mercenary Team. Ang sigasig at pagkasabik ay nakasulat sa buong mukha ni Lillian habang sinabi niya sa isang malambing na tono, "Darren, anong ginagawa mo dito?" Kalahating buwan na ang nakakalipas, tinulungan ni Daryl si Lillian. Paano makalimutan ni Lillian ang kabaitang ipinakita sa kanya ni Daryl? Hindi niya namalayan na si Darren, na tumulong sa kanya, ay talagang Daryl, ang Elysium Gate sekta. Master, siya ay bantog sa The Nine Continents. Ngumiti si Daryl. Napadaan pala ako. Nga pala, bakit ang daming nagkatipon dito? Mapait na ngumiti si Lillian, mukhang walang magawa. Lahat ng mga mersenaryong koponan sa The Nine Continents ay lumahok sa isang ring match upang pumili ng isang pinuno. Lahat ng mga mersenaryong koponan na ito ay nag-aaway at nagdurusa, kaya kailangan nating muling pagsamahin mula ngayon. Paghirap. Paano naghihirap ang mga koponan ng mersenaryong ito habang naglalakbay sila sa pagitan ng Wild Deserted Secret Region at The Nine Continents upang patayin ang mga enchanted na hayop at makuha ang kanilang mga panloob na core? Hindi ba sila kumikita ng malaki? Sumimangot si Daryl. Nakita ni Daryl na ang yugto ng labanan ay ganap na hinarangan ang daanan sa libis at hindi niya ito madadaanan sa daanan sa ngayon. Sumama siya kay Lillian sa entablado ng labanan upang panoorin ang kapanapanabot na kaganapan. Magsisimula na ang labanan. Pagdating nila sa battle, may isang nanunuya sa kanila, Thirsk. Thirsk, Lillian, hindi mo kaya mag-recruit ng mas mabuting tao ang iyong Bloodthorn Mercenary Team? Haha, bakit may dadalhin ka lang? Isang lalaking naka-white gown ang nakangiti kay Lillian. Si Jamie White, ang pinuno ng Giant Elephant Mercenary Team. Ang Bloodthorn Mercenary Team na pinamunuan ni Lillian ay madalas na nakakuha ng maraming panloob na mga core mula sa Wild Deserted Secret Region, kaya maraming iba pang mga koponan ng mersenaryong naiinggit sa kanila. Ang Giant Elephant Mercenary Team ay isa sa mga koponan na naiinggit sa tagumpay ni Lillian. Ang mga koponan na ito palagi naghanap ng mga opportunity na matalo si Lillian. Nakangiting tiningnan ni Jamie si Daryl at nagpatuloy, "Saan mo nakuha ang basang ito?" Si Daryl ay nakabalot ng damit. Dadalhin niya ang kahihiyan sa mga koponan ng mersenaryo kung siya ay kabilang sa. Ang kanyang komento ay pumutok sa lahat. "Haha, kinuha mo siguro siya mula sa isang pangkat ng mga pulubi. Sa palagay ko ang Bloodthorn Mercenary Team ay mawawala sa lalong madaling panahon." Nakasimangot lamang si Daryl at hindi pinansin ang mga panunuya na binato sa kanya. "Ay, mabuti. Iniisip ng mga taong ito na ako ay nasa koponan ni Lillian," naisip niya. Ang mukha ni Lillian ay namula, nagalit. Kabanata 2610. "Darren, huwag mo silang pansinin," kinagat ni Lillian ang labi at marahang sinabi kay Daryl. Ang lahat ng mga miyembro ng kanyang koponan ay nagpunta sa Wild Deserted Secret Region upang manghuli ng mga hayop, naiwan lamang ang kanyang sarili na lumahok sa paligsahan. Siya ang target ng panlilibak, ngunit ayaw niyang aliwin ang mga tao sa paligid niya na nagsasalita ng kalokohan. Medyo nagalit si Lillian nang hindi maintindihan si Darren. Umiling si Daryl at ngumiti, na nagpapahiwatig na hindi siya inabala. Biglang, isang lalaking nasa edad na may natatanging ugali ay dahan-daang lumakad patungo sa gitna ng entablado. "Lahat, manahimik kayo." Hindi siya malakas, ngunit ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong lambak. Ang kanyang panloob na lakas ay dapat na malakas. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya. Napansin ni Lillian na mukhang tuliro si Daryl at marahan niyang ipinaliwanag, "Darren, ito si Harris Yammer mula sa Thunder Mercenary Team." Ang Thunder Mercenary Team ay ang pinakamalaking mersenaryong grupo sa The Nine Continents at malaki ang impluwensya nila. Tahimik na tumanggo si Daryl, nakatingin ang mga mata kay Harris. Siya ay isang level 5 Martial Emperor. Siya ay medyo makapangyarihan, naisip niya. Tumingin si Harris sa paligid at sinabi,
lahat. Alam mo ang layunin ng paligsahan na ito. Ginawang monopolyo ng Yellow Sky Trading ang kalakal ng lahat ng panloob na mga core at kayamanan sa bawat black market at trading market. Ang mga panloob na core at kayamanan na ipagsapalaran natin ang ating buhay at trabaho mahirap mangolekta dapat ibenta sa pamamagitan ng Yellow Sky Trading. Gayunpaman, ang Yellow Sky Trading ay humihiling ng higit at maraming mga komisyon sa mga araw na ito. Seryosong nilabag nito ang aming mga interes. Kaya, sa paligsahan na ito, dapat tayong magmungkahi ng isang pinuno at manatiling nagkakaisa upang labanan ang hindi patas na paggamot na ito. Bukod dito, ito ay hindi lamang upang makitungo sa Yellow Sky Trading. Kapag bumuo kami ng isang alyansa, makakakuha kami ng mas mahusay na mga solusyon sa iba pang mga problema sa kaya, iyon ang nangyari. Lihim na tumanggaw si Daryl nang marinig niya si Harris na nagpapaliwanag ng sitwasyon. Mayroong malakas na tagay sa paligid ng entablado ng labanan. Oo, pagkatapos naming bumuo ng isang alyansa, wala nang nananakot sa atin. Haha, matapos may taguyod ang aming alyansa, natatakot ako na pakitunguhan tayo ng mga sikat na sekta. Nang may paggalang, panipi. Magsimula na tayo. Hindi ako makapaghintay. Ngumiti si Harris at tumingin sa madla. Sa gayon, tila maraming tao ang hindi makapaghintay upang magsimula. Magsisimula na ang paligsahan. Bago kami magsimula, hayaan mo akong ipaliwanag muna ang mga patakaran. Upang maging patas, ang bawat koponan ng mersenaryo ay maaaring magpadala lamang ng 2 tao upang lumahok sa paligsahan at sa mga kalahok. Hindi dapat lumagpas sa 40 taong gulang. Panipi. Tapos, tinaas niya ang kamay niya. Kaya, nagsimula na ang paligsahan. Kung sino man ang nais na mauna sa paghahaman, mangyaring lumapit. Mauna na ako, sumigaw ang isang boses, pagkatapos ay may lumitaw na figure sa entablado. Siya ay may makapal na kilay, malaking mata at isang mabigat na aura. Ang lalaki ay sumaludo sa kanyang mga kamay na magkahawak. Ako si Laird Jen Mike mula sa Redleaf Mercenary Team. Alin sa inyo ang babalik para sa isang laban? Matapos ang isang maikling katahimikan, isang payat na tao ang mahinang ngumiti at umakyat sa entablado. Ngumiti siya kay Laird. Ako si Gareth Jenkins mula sa Feather Mercenary Team. Lahat ng mga mata ay natipon sa kanilang dalawa, lahat ay labis na nasa sabik. Naghintay si Daryl at tahimik na nanood. Ang dalawang naghahaman sa entablado ay tungkol sa Level 1 Martial Emperors. Ang kanilang lakas ay pantay at walang paraan upang malaman kung paano magtatapos ang laban.